Practical advice naman daw sa pagbili ng brand new na kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane and yun, bigay ako ng practical advice no sa pagbili ng kotse. Well, number one dyan, syempre evaluate nyo muna. Magkano ba yung kaya ninyong ilabas para sa kotse? Kung ikakash nyo yan, magkano ba yung reserve fund ninyo? Kung ihuhulugan nyo naman yan, magkano ba yung kaya nyong monthly? So as much as possible, huwag kayong magsasagad. Okay? Kasi tandaan natin, hindi lang naman yung monthly o hindi lang naman yung presyo ng kotse yung kailangan nating i-consider. So dapat din natin i-consider yung maintenance niyan at yung mga registration and everything. Okay? Now, pag nakapag-set na tayo ng amount kung magkano ba yung kaya nating ilabas para sa kotse, pangalawa dyan is i-evaluate natin ano ba yung needs natin? Ilang seating capacity ba? Saan ba natin gagamitin yung sasakyan? So, dapat doon, i-ano nyo na yan kung halimbawa, kailangan nyo ba 5-seater, 7-seater? Kasi ang advice ko dyan, kung 5 kayo sa pamilya, huwag na kayong bibili ng 5-seater. So, doon na mag 7-seater na kayo. Pero kung 4 lang naman kayo, okay na kayo sa 5-seater. Okay? So, parang kumbaga, laging +1 tayo dyan. Then, syempre, check ninyo yung terrain ninyo. Kung bahain yung lugar ninyo, huwag kayo kukuha ng mga maliliit na sasakyan. Doon kayo sa medyo matataas yung ground clearance. Then, pangatlong tips ko sa inyo dyan, do some research. Yan. So, halimbawa, punta kayo sa labas ng bahay ninyo. Tingnan ninyo yung mga most common car na available. So, halimbawa, nakapag-list na rin naman siguro kayo kung ano ba yung pasok sa budget ninyo, ano ba yung requirements ninyo. Now, i-check ninyo kung ano yung mas common doon sa lugar ninyo. Kasi halimbawa, ito pag yung sasakyan na yun ang pinaka-common doon, there's a big possibility na maraming marunong gumawa niyan sa area mo. Maraming parts available yan sa area mo. Okay? Then, pang-apat na tips ko sa inyo is mag-ano rin kayo, mag-research din kayo online. Yan. So, research online din. Kumbaga, basa-basa kayo ng mga comment ng mga tao doon sa sasakyan na yun. I-evaluate ninyo. Ang pinaka-advice ko dyan is, as much as possible, huwag kayong kukuha, o na practical side, huwag kayong kukuha ng sobrang bago yung transmission or sobrang bago yung engine. Kasi meron naman mga modelong sasakyan na brand new, o kumbaga, modelo yung itsura, pero yung loob, yung engine tsaka yung transmission from the old car. So kung gano'n naman yung sistema, okay na okay yon. So as much as possible, sana more than 5 years na ina-market yung sasakyan na bibili ninyo para widely available ang parts, maraming nang naka-experience, so mas less yung mga possible issue or na-correct na yung sasakyan. So yun na nga paps, no? Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.